I would like to talk today about your most favorite topic. Ano? Sapagkat kahit hindi ko kayo tanungin, pero tatanungin ko na lang. Ha? Na wala pong ibang pangarap natin sa buhay kundi tayo po ay magsipagtagumpay. Amen? Tayo po ay umusad, hallelujah, tayo po ay umunlad, tayo po ay sumagana. Amin ba? Sa madaling sabi, tayo po ay guminhawa sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yumaman man lang okay na. Yan po, ako naniniwala, yan po yung mga inaasam-asam po natin. At ang ating panalangin po na tayo po ay pagpalain ng Diyos. Amen? And this morning, I just want to talk about this topic. He wants to bless the works of your hands. Amen? Amen? He wants to bless the works of your hands. Sabihin mo sa katabi mo, nais kang pagpalain ng Diyos. At ayon po sa ating title, verse po ito ng Bible, ang pinagpapala po ng Diyos, yun pong mga kamay na nagtatrabaho. Hindi yung busy sa kakaganyan, yung kamay na nagtatrabaho. Well, kung trabaho mo naman related sa ganyan, the Bible says that He wants to bless the works of your hands. Alright? But let me give you this subtitle. At gusto ko po ito po yung magmarka sa ating lahat. Ang title po is, When Tithing Was More Than a Tenth. When tithing was more than a tenth. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung ang pag-iikapu daw po ay higit pa sa 10%. Don't you know that in the Old Testament, meron pong tinatawag na tithes. Ang tithes, hindi po ako natatakot na pag-usapan ito because the day that I obeyed the Lord to preach tithings in our church, nakita ko po yung halata na pag-usad, pag-unlad ng mga membro ng simbahang ito. So if I refuse to preach this topic kasi baka mamaya bansagan tayong mukhang yaman, mukhang asenso, ay huwag namang mukhang pera kaagad, di ba? Baka mamaya ma-issue tayo. So, when we started Vision Church, more than, I think, 13 years ago, it took me maybe 2 years to 3 years bago po ako nagturo ng tithing. Bakit? Kasi po sa Amerika at sa karamihang mga simbahan ngayon naglipana, naabuso po ang topic ng tithing. So, for the longest time, I was so hesitant, na ituro siya kasi baka mamaya ma-issue tayo. Pero, I believe the Lord was telling me, kung hindi ko ituro yung bagay na nagpapaunlad sa buhay ko, parang pinagkaitan mo ang simbahan. Amen? Amen? Para bagang marites, pagka hindi mo ibulong sa kanya yung issue, nagtatampo sa'yo. Amen? So, if I refuse to discuss this topic just because to avoid the issues, para bagang pinagkaitan ko kayo ng ikakaunlad ninyo. So, nung lumang tipan, lalo na sa Old Testament, ginamit ng Panginoon yung tithing para mapagpala ang buong bansa. Hindi lamang po ang ilang mga tao, kundi ang buong bansa, sila po ay mapagpala. So, I want to discuss with you today about the issue or the topic of tithing. But in the Old Testament, tithing was more than a tenth. Okay? Tithing was more than a tenth. Are you excited about this topic? Okay lang ba na pag-usapan natin to? Yung ikabubuti ng ating mga finances? Ay, parang mahina. Okay. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. So, in Leviticus chapter 27, verse 30 hanggang 32, basahin po natin. This verse talks about tithing. Now, and then later, after nito, ipapaliwanag ko kung ano yung tithe. Okay? A tenth
of the produce, that's the tithes, of the land, whether grain, bigas, or prutas, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. Ibubukod po talaga ang tithes. Verse 31, if you want to redeem the Lord's tithe of the fruit of grain, halimbawa, malayo yung lugar mo, yung bahay mo, no? Humarbis ka ng 1,000 kabigas. So, ang 10% nun is 100 bigas. So, hindi mo madala doon sa Jerusalem dahil malayo, pwede mo doon siyang tubusin, pwede mo siyang i-convert into gold or monetary pera. Nga lang, merong plus 20%. So, kung halimbawa, ang value ng 100 bigas, sabihin na lang natin 100,000, no, plus 20%. So, ang magiging monetary niya is 120,000. Naintindihan niyo ba yung mathematics ko? Ha? Okay? So, maliwanag, di ba? Ayan po ang sabi ng Bible. Verse 32, the Lord also owns every 10th animal. So, lahat ng property mo, lahat ng dumadating sa'yo, hindi lang yung mga gulay-gulay, prutas, pati daw yung mga hayop. Hindi yung kahayupan, ha? Hayop. Okay? Now, they are set apart to Him as holy. So para maintindihan po natin kung ano yung tithes, ang tithe po ay lumang tugtugin sa salitang 10%. So para maintindihan nyo po, halimbawa, ilan po bang barya meron dyan? 10. Ang first 10 daw ang siyang tithes mo. So every 10 peso, okay, yung first ang tithes mo. So sa 100, magkano ang tithes? Sa 1,000, magkano ang tithes? Ha? Sa 1,000,000, magkano ang tithes? Oh, di ba? So hindi siya mahirap kwentahin. But don't you know, the tithings in the Old Testament was more than a 10. Higit pa sa 10. Now let me explain. In the Old Testament, there are 3 kinds of tithings. 10% ang pinag-uusapan. So, alam ko yung tumatakbo sa isip nyo ngayon, baka mamaya si pastor magpapatites ng 3 tithes. Hindi ko po gagawin yan. Ano, parang kinabahan na yung iba, namutla na yung iba, Kita ko, na hindi po ako magpapatites ng 3 tithes. Although, this was originally the biblical system or pattern of tithing, but yung totoo lang po, sino sa inyo dito ngayon mo lang nalaman to 3 pala ang tithe sa Bible? This is shocking to you, most of you, right? Kasi nga, sabi mo sa isip mo, yung tithes pa nga lang, di ko na nga magawa eh. Tapos 3 pa pala. Nakuha nyo? Totoo ba? Nahulaan ko? Kasi pastor, parang may pagkamanghuhula minsan. New Year kasi Di ba? Madalas pag New Year, uso yung hulaan. Yan na. But in the Old Testament, there are 3 tithings. Now, number 1, okay, is what they called Levitical tithe. Okay? Yung ibang translation man, they call it sacred tithe, or yung most common, they call it the Lord's tithe. Okay? So yung the Lord's tithe na yan, ito yung madalas tinatithe natin, no? Sa mga nagtatithes, dito yung ating tithes. Yan yung term na yan. Okay? Levitical tithes, sacred tithes, or the Lord's tithe. Now, ano ang purpose ng tithing? According to Malachi chapter 3 verse 10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Yun pong mga simbahan or mga templo nung unang panahon, yung katabi nun, storehouse. Bodega ba? So ang sabi ng Lord, lahat ng maghahandog sa Panginoon, pagkatapos ihandog yung mga ani nila, itatabi yan doon sa storehouse, bodega. Bakit daw? Nang sa ganon, sa templo daw ng Diyos,
there will be enough food to eat. Sinong kakain? Of course, yung mga Leviticals or mga Levites. Doon po sila nabubuhay sa pagkain na yon. Sa makatuwid, kapag walang handog, walang fasting. So walang mag-o-offering, halimbawa today, walang mag-o-offering sa templo nila, walang maitatabi sa storehouse. Therefore, yung mga Levites, wala silang walang am-am, di ba? So yan po yung purpose kung bakit ni-require ng Lord na ang bayan ng Israel, sila po ay mag-ikapo. Maliban sa ikapo, meron pang ibang ikapo, meron pang mga handog. Okay? Now, bakit daw? No? Bakit daw po ang mga Levites, nakikinabang daw sila sa mga handog sa Diyos? Sila ang kumakain. Una, ihahandog siya sa Panginoon, pero pagkatapos nun, iiwan siya sa storehouse, yun ang magiging konsumo. Maliwanag ba yun? Nang tanong, bakit ganon? Bakit sila yung taga-finished? Ha? Bakit sila yung taga-tira ng mga handog? Ha? Now, maintindihan nyo po, let me give you 3 reasons why. Number 1, okay, because the offerings, your tithes and offerings and whatsoever na dinadala nila sa templo are considered as share or inheritance for the Levites. Alam niyo ba yung inheritance? Share, pamana ba? Pag namatay yung lolo mo, namatay yung mga magulang, halimbawa, tapos may mga lupain, di ba ang lupa, pamana? Tapos paghati-hatian? So ang mga Levites daw, yan daw ang kanilang pamana. Bakit nagkaganon? In Numbers 18 verse 24, ang sabi po, because I have given them, si Lord po ang nagsabi nito, the Israelites, the tithes. So, ibibigay daw niya sa Israelites ang tithes, which have been set apart as offering to the Lord. Sa madaling sabi, yung mga handog para sa Panginoon ay mapupunta sa mga Levites. Ano yung mga Levites? Sila yung nagtatrabaho sa temple. Okay? At yung term ngayon, mga church workers. Diba? Kung tawagin, mga church workers. Sila yung mga nagtatrabaho, lalo na yung mga nagfu-full time sa loob ng simbahan. Hindi na sila nagtrabaho, pinagpalit na nila yung kanilang trabaho, yung kanilang profession, di ba? Tapos naglingkod sila sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, because I have given them the Israelites' tithes, which have been set apart as offering to the Lord. Okay? This will be the Levites' share. O bakit iba yung tingin nyo? That is why, bakit sila merong ganong share? That is why I said, si Lord sabi they would receive no inheritance of land among the Israelites. Now, para maintindihan nyo po, si Jacob, okay, na later on naging Israel, napalitan ng kanyang pangalan. From Jacob, na-encounter niya si Lord, nagiging Israel, nagkaroon ng 12 kaanak. Konti lang, di ba? 12 lang naman. Now, tingnan niyo po yung mga... Bakit? Ayan. Tingnan niyo to Pangalan, panganay, tingnan mo, 4 yung kanyang asawa, kaya naka-12 Huwag niyong gayahin to, magulo. Isa pa nga lang asawa, magulo na Ibig sabihin nun, 4 yung asawa, 8 biyanan. Kere mo yan? Ay, mahirap. Isang biyanan pa nga lang, kumakamot ka na So, meron siyang 12 anak. Ang panganay si Reuben, pangalawa si Simeon, si Levi, si Judah, Issachar, Zebulon, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Joseph, and then si Benjamin. Now, si Joseph, kilala natin si Joseph, di ba? Yung kwento na nagiging governor ng Egypt. Si Joseph, nung namatay siya, nabawasan.
So ilan na lang? 12 minus Joseph, ilan na lang? 11. Subalit, no, Joseph was replaced with Ephraim and Manasseh, yung kanyang dalawang anak. Bakit naging dalawa si Joseph? Kasi nga po, ang sabi ng Bible, Joseph obtained double portion of favor. Favorite siya kasi So naging double portion. So nung namatay si Joseph, ang pumalit sa kanya, dalawa. So, tignan natin yung mathematics nyo kung matino pa ba. Yung 12, nabawasan ng Joseph, ilan natira? Tama, di ba? Ngayon, nadagdagan naman yung 11 ng dalawa. Ilan na sila? 13, di ba? So, nabawasan ng isa pero nadagdagan naman ng dalawa, dumami pa din. Ibig sabihin, itong si Jacob at yung kanyang mga anak, pinangakuhan ng Lord ng tinatawag na promised land. Lupang pangako kung tawagin, no? Yun yung Kanaan. At yan yung nagiging bansa ngayon ng Israel. Lupang pangako ng Lord dyan, pinangakuhan sila ng Lord. Sabi niya, aalisin ko kayo sa Ehipto, dadalhin ko kayo sa matabang lupa kung saan aani kayo ng masagana doon. Pagkatapos, pag na-conquer niyo yung lupa na yan, paghati-hatian nyo. That will be your inheritance. O maliwanag. Ngayon, ilan na sila lahat? 13, tignan nyo po. Noon pong na-conquer nila yung lupa, yung Kanaan, division of the promised land to the... bakit 12 lang? Di ba dapat 13? Di ba dapat 13? Ewan ko. Akala ko ba tama yung math nyo? Tignan nyo, isa-isahin natin. Yung sa taas, yung mga nakapula, si Asher, tignan nyo, meron bang Asher dito? 1, 2, 3, 4, 5, panglima mula sa baba. Si Asher merong inheritance. Pangalawa, si Naphtali, saan si Naphtali? Pangatlo, si Naphtali meron, check. Sunod, si Zebulon, saan si Zebulon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim mula sa taas, may mana si Zebulon. Si Issachar, saan si Issachar? 1, 2, 3, 4, 5, panglima, check. Diba? Si Manasseh. Si Manasseh, yung kapalit ni Joseph, check. Tapos sumunod kay Manasseh, si Ephraim, kapalit din siya ni Joseph, check. Sino pa? Si Gad. Kita nyo? Meron din si Gad. Ano pa? Si Dan, meron din si Dan. Si Benjamin, meron din si Benjamin. Sa pinakababa. Tapos sunod, si Reuben, yung panganay. Nasa taas, meron din siya, di ba? Yung sunod, si Judah. Andyan si Judah, 1, 2, 3, 4 mula sa taas. Di ba? And lastly, si Simeon. Pangalawa mula sa taas. Sino ang walang inheritance? Umayos nga kayo? Si Joseph, may inheritance siya. Napunta kay Ephraim at saka kay Manasseh. In fact, yung kay Ephraim at saka kay Manasseh, isa sa mga pinakamalaking inheritance. Tama? Kita nyo? Kasi double portion nga ngayon, sino sa 12 ang walang inheritance? Yung Levi. Yung lahi ni Levi, kung tawagin sila, Levites. So ngayon, Levi has no inheritance. Na-imagine nyo ba yung na-imagine ko? Lahat sila, tulong-tulong silang nakikipagdigma para mo-conquer nila yung promised land. Tapos ngayon, excited na sila lahat, pare. Magkakaroon na tayo ng sariling lupa. Di ba? Magkakaroon na tayo ng stable income. Bakit? Meron ka ng sariling lupa, magagawa mo na kahit anong gusto mo. Tama or correct? Tama, di ba? Ngayon, excited na si Levi. Sabi niyo, ang bihira, meron na tayong lupa. Tapos biglang sabi ni Lord, pasensya ka na, Levi, hindi ka kasama sa hatian. Biruin mo, kasama kang nakikipagdigma. Alam niyo ba ang papel ng Levite sa gera? Sila yung nauuna. Nagpupuri sila sa Panginoon habang papunta sa gera.
This is the day, this is the day that the Lord has made. Nandyan na yung mga kalaban. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. Ayan na. Panginoon, for this is the day. Yan yung buhay nila. Tapos naalala nyo yung nung tumawid na sila sa Jordan River? Biruin mo may tubig, sabi ng Lord, sige, tumawid na kayo. May lubid, may tubig eh. Umaapaw yung tubig eh. Ang taas ng tubig eh. No? Sabi ni Lord, okay mga Levites, sige na, simulan nyo na. Lord, ang tubig po, simulan nyo na. Umapak naman sila. Sila lagi yung taga-una eh. Biruin mo yung mga Levites na yan, buwis-buhay talaga para lang makonquer yung promised land. Tapos excited na sila. Sabi na lang sila, pasensya na kayo, hindi kayo kasama dyan eh. Na kung ikaw si Levi at saka yung lahi mo, nung gagawin mo? Ha? Masakit pa sa breakup, di ba? Nakuha nyo po? Tignan nyo po yan, ha? Tignan mo yung verse sa Numbers chapter 18, verse 20. And the Lord said to Aaron, kapatid ni Moses, Levite siya. Kahit si Moses, Levite din si Moses, no? Sabi niya, kayong mga pare, mga pastor, mga Levites, mga naglilingkod sa templo, ang sabi ng Lord, will receive no inheritance of land or share of property. Lord, akala ko ba, Panginoon? Tapos sabi ng Lord, kayong mga lingkod ko, wala kayong share, wala kayong property. Tapos bilang pampalubag loob ng Lord, anong sabi ng Lord? I am your inheritance. Pampalubag loob eh. I am your inheritance and share. Ay, pambihira kung ako si Levi. Apong Ginoo. Halika parehas. So, the reason why God actually bago pa in-implement itong tithing as part of the law, batas ng kanilang ekonomiya, ginagawa na siya ng mga ninuno pa nila. So God implemented tithing so that those Levites who has no land, hindi sila makakapaghanap buhay, kahit paano, they will have their portion. Nabubuhay sila, tawag ng Bible, sa pananampalataya. Kung ano lang ang darating doon, yun lang ang kanilang ikinabubuhay. Naintindihan nyo ba? Okay? So there's the second point, bakit merong Levitical tithes. Una, share or inheritance. Number 2, service fee. Now, sino sa inyo dito nagtatrabaho ng kumpanya? Wala? Kasinungaling nyo. Yung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, di ba karamihan sa atin nagtatrabaho sa kumpanya, meron kang tinatawag na salary. Tama? Tama? Okay. Pero, ang salary kasi, meron kasing rate yan per day, per month. Tama? Kaya sa tinawag na salary kasi fix siya. Pwede mo siyang budgetin, pero yung mga naglilingkod sa Panginoon, ang tawag sa kanila, service fee. So ang sabi ngayon ng Bible, Numbers 18:21, as for the tribe of Levi, yung mga nasakupan ni Levi, mga anak niya, mga apu-apuhan, your relatives, I will pay them for their service in the temple or tabernacle with the tithes from the entire land of Israel. So the second reason bakit merong tithing, yan po yung kanilang ikinabubuhay talaga. Okay? They are not allowed to work, they are not allowed to farm, hindi sila allowed na maghanap buhay. Ang kanila lang, meron silang service fee. So pag naghandog ka, mag-a-assist sila para tanggapin yung handog mo sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, nakakatakot ang papel ng mga Levites. If I were one of the Israelites, descendants, at kung ako pagpipiliin, ayokong maging Levita. Alam nyo ba, yung mga Levites, pag pumasok sa templo, may mahabang tali. Sobrang haba ng tali yan. Tapos,
yung kanyang, mahaba yung kanyang t-shirt, no? Parang, alam niyo yung mga damit ng mga Muslim. No? Tapos sa baba nun, may mga maliliit na bells. Pag naglakad yan, tumutunog, gumaganong-ganon eh. Malalaman mo kung buhay pa yung tao kasi tumutunog. Oo. Yes, tapos may mahaba yan. Kasi pag pumasok yan sa Holy of Holies, kung saan nandun ang presence ni Lord, kapag may konting pagkakamali lang siya or unworthy siya, okay, hindi na yan makakalabas na buhay. Kaya may mahabang tali kasi walang pwedeng pumasok doon. Yung priest lang talaga at saka mga Levites. So pagka ginanon nila, hindi na tumutunog yung bell, hihilain na nila yan palabas. Ibig sabihin, patay na. Nakakatakot? Hindi. Nakakatakot po yung trabaho nila. No? Kaya maging kaming mga pastor as spiritual Levites, nakakatakot po yung mga tinuturo namin dito sa inyo. Pag mali yung tinuro namin dito, kami ang mananagot sa Diyos. So it takes a lot of time pondering upon the Word, studying on the Word. Ako pa naman, ayaw na ayaw ko yung mag-aral. Ha? Ayaw na ayaw ko yung mag-aral. Pero ginawa akong pastor ni Lord, abay, kailangan ko nang mag-aral. Kasi mananagot kami. Naintindihan nyo ba yung point na to? Alright? So, merong service pay. Now, the third point, bakit merong tithing, Levitical tithe? Because the Levites are the substitute for all the tribes of Israel. Na bakit ko nasabi yan? Now, naintindihan ba natin yung salitang substitute? Kapalit ba? Okay? Now, tignan niyo po yung verse 12, Numbers 3. I have chosen the Levites from among the Israelites as, ano daw? Substitute for all the firstborn sons of the people of Israel. Pang-substitute daw sila sa lahat daw ng firstborn, sa lahat ng panganay. Ang sabi kasi ng Exodus 13 verse 2, dedicate to me all the firstborn sons of Israel. So lahat ng panganay, no? Lahat ng panganay ng lahat ng lahi na yon, ng mga kapatid ni Levi, lahat ng panganay pagmamay-ari ng Diyos. So alam naman natin, tayong mga magulang, yung panganay, sila yung strength natin, tama? Sila yung inaasahan natin sa bahay. Kapag medyo nagkakaedad ka na, talagang sobrang dungis-dungis na natin sa kakahanap buhay, ginawa na natin, tatambling-tambling, mapaaral lang natin sila. Pag nakapag-aral lang, sila na lang ating pag-asa baga, yung ating mga panganay. Pero ang law ng Lord, sabihin, lahat ng panganay akin. Pagkatapos nilang mag-aral or whatsoever, they are not allowed to work, to do business, they will come to me in the temple and serve me for the rest of their lives. So, kung ganon, itutuloy ng Lord yung ganong law, mga kapatid, ang daming mga tahanan na malulumpo. Kasi yung kanilang panganay na inaasahan will be serving the Lord in the temple. Are you following? Nasundan nyo ba? Malinaw ba? Now, may mga panganay ba dito? Yang mga panganay na yan, kandidato yan. Para kay Lord dapat, hindi dapat nagtatrabaho. But, the Lord changed everything. Ano ang sabi ng Lord? No? Dito, I have chosen the Levites from among the Israelites as substitute for all the firstborn. So, imbis yung firstborn mo, ihahatid mo sa templo habang buhay, hindi mo na siya, parang hindi mo na ituring na anak yan, hindi mo na aasahan yan, maglilingkod sa Panginoon, merong substitute. At yung mga substitute na yan, sila yung mga Levites. Nang sa ganon, yung anak mo or kung ikaw man ay panganay, makakapag-build ka ng hanap buhay mo, magagawa mo yung gusto mo sa buhay, makapagpayaman ka, alright? Dahil meron nang pumalit sa'yo as substitute. That picture is the same picture with our Lord Jesus Christ. Tayo dapat ang ipako doon sa cross ng Kalbaryo, pero merong substitute. Nang sa ganon, ikaw at ako ay mabuhay magpakailanman. Amen? Naintindihan ba natin yung part na yon? Okay? So are you glad
na meron tayong mga Levites. Kayo, pumupunta na lang kayo dito once a week, a-absent pa minsan. Amen. Pero merong mga Levites na substitute, we should be thankful for them. Amen? Especially kung sa tahanan ninyo, merong kang Levite dyan, merong life guide dyan, may masipag na naglilingkod sa Panginoon, huwag mong pagbawalan yan. Bakit? Kaswelo ng isang tahanan na merong Levite. Mapalad ang isang tahanan na meron. Lalong-lalo na kung sa pamilya nyo ni merong magiging pastor, mapalad ang pamilya nyo. Palakpakan natin si Lord dahil sa mga Levites. Okay? So, in the New Testament, ano daw yung purpose ng Levitical tithes? Para daw provision, para daw supply sa mga Levites. Now, sa New Testament, hindi binanggit yung word na tithe. Pero yung purpose ng tithing, binanggit pa rin sa New Testament. Now, let me explain. 1 Timothy chapter 5, verse 17 and 18, ano ang sabi dyan? Elders who do their work well, yun daw pong nagtatrabaho, mga elders, mga leaders, should be paid well. Especially those who work hard at both and so yun daw pong nagpipreaching at saka nagtiteaching, they should be paid well. And that is the concept of the Levitical tithes. Am I right or correct? Right or correct? Na bakit ko tinuturo sa inyo na this is not for me? Kasi ilang taon na akong nagpapastor, wala po akong tinatanggap na sweldo. Sanay na. Nasanay na. But why I'm teaching this, because this will release us from the bondage of poverty. The second thing is that ngayon, meron na tayong mga uprising leaders and pastors in our church. Meron tayong mga binubuksan na outreaches ngayon at hindi magtatagal, meron tayong mga magiging pastors. More pastors are coming out from this church, right? Ayoko na yung mga pastor na yun na nagpapastor dadana sa hirap na pinagdaanan natin. We want to pay them well because they deserved it. Amen ba? Kahit isa na lang nag-i-amen, itutuloy ko pa rin yung preaching na to. Bakit? Ito ay magpapalaya sa atin. Hallelujah. Naintindihan ko kayo. Pero anong sabi ng scripture? For the scripture says, do not keep an ox from eating as it treads out the grain. Sa Tagalog, wag mong busalan yung baka. Ano yung salitang busal? Yung takpan ang bibig ba? Wag mong harangan yung kanyang bibig. Kapag kumakain yung baka, wag mong pagbawalan, yun ang ibig sabihin nun. Wag mong tipirin, wag mong pagkaitan ng pagkain. Bakit? Nagtatrabaho yan eh. Do you mean your amen? Minimin mo ba yung amen mo? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? So, yun dong nagtatrabaho. Now, sa secular job natin, pag hindi ka pinasweldo ng amo mo, ililabor ka kaagad, ire-report ka. Tama? At yung kumpanya mo, pwede kang kasuhan. Sa church, hindi. Kadaming mga pastor ngayon nagtatrabaho, nagsiserve, mga workers sa church, but they don't have the inheritance. They don't have the share. And yet, itong mga taong ito kahanga-hanga, kahit wala silang tinanggap, nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Pasalamatan natin sa Lord sa ating mga Levites. Okay? 1 Corinthians chapter 9 verse 14, in the same way the Lord gave orders that those who preach the good news should be supported. Pwede ba natin basahin yung part na yan? Those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. Kung ikaw nakinabang ka dun sa nagtuturo sa'yo, anong sabi dun? Those who preach should be supported. Amen? Praise the Lord. Now, here's the second tithe. The festival tithes. Ano yung una? Levitical or sacred tithes
or Lord's tithe, call it whatsoever, kung anong hiyang ka. But the second tithe is what they called the festival tithes. So hindi to mekos-mekos ha. Magkaibang tithes yun. Ibang 10% yung para kay Lord, para sa mga Levites. Etong festival tithes, ibang 10% na naman to. And later on, I will explain kung bakit ginawa ito ng Lord. And this is applicable also to us. Hindi ko sinasabing mag-tithes tayo ng 3 tithes, but the principle is very powerful. Now, sa Israel, or sa Israelites, meron silang 7 major feasts. Alright? At yung 7 major feasts na yan, meron niyang kahulugan, meron siyang, prophetic po yan, no? Merong, yung first feast nila, piyesta nila, yung tinatawag na Passover. Ang Passover, ito yung kwento na yung gabi kung saan nilagpasan sila nung kamatayan, kasi yung mga pinto nila merong dugo. Nilagyan ng dugo. And that is the picture of the blood of Jesus. Also, the significant is the death of Jesus Christ. After that day, merong na namang tinatawag na unleavened bread. Fiesta din to, no? Tapos merong Feast of First Fruit, yung harvest nila. And then Pentecost, and then trumpets, atonement, tabernacles. Now, alam nyo ba na sa festival tithes, no? Merong instruction ang Lord, napaka-importante kay Lord yung mga piyesta-piyesta na to. Okay? Importante siya. Sabihin natin lahat, importante. Now, meron siyang kahulugan sa atin. Ang tithes na yan, napaka-importante because sabi niya sa Deuteronomy 14:22, you must set aside a tithe of your cup. This is another tithe, ha? Anong tithe to? Ang tawag nito? Festival tithe. Tapos na tayo sa Levitical. Sabi niya, you must set aside a festival tithe of your crops. 1/10 of all the crops you harvest each year. Ang tithing nila sa unang panahon talaga, yearly. So, kasi kapag ang nagsimula ka, 100 lang yung tupa mo, after a year, nagiging 500, madali lang siyang kuhanan ng tithes. Ngayon kasi, ang source of income natin, hindi na siya yung tupa, hindi niya gulay, hindi na prutas, nagiging monetary. Kaya binibigay natin every week o kaya every month. Now, the reason din naman, bakit ginagawa nating monthly, hindi yearly, kasi ang singilan sa upa ng building, monthly, hindi yearly. Amen? Naintindihan niyo po ba? But it's the same, no? Basta't nag-iikapu ka. Bring this tithe to the place the Lord your God chooses, makinig kayong mabuti ha, for His name to be honored, and eat it there in His presence. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn males of your flocks and herds. The purpose of tithing is to teach you always to fear the Lord your God. Itutuloy ko lang to, ipapaliwanag ko. Now, the place the Lord your God chooses for His name to be honored might be a long way from your home. That place is Jerusalem. Nakita niyo yung mapa kanina? Ang Jerusalem nasa center. Yung mga malalayo, tsaka nasa pinakababa, sobrang layo na. Ito ang suggestion niya. If you, you may sell the tithe portion of your crops and herds and take the money to the place the Lord your God chooses. Bawa, magdadala ka wari ng 100 tupa. Dahil sa layo, yun ang itatithes mo. Ang sabi niya, pwede mo siyang ibenta, gawin mong monetary yung tithes mo. Now, itong sabi niya ngayon, when you arrive, now listen to this, when you arrive, use the money to buy anything. Pagdating mo sa Jerusalem, gamitin mo daw yung second 10% mo to buy anything you want. You want ox, baby back rib, some wine, fermented drink, then feast there in the presence of the Lord. During this feast, feast there in the presence of the Lord your God and celebrate with your household. Kakaiba yung tithes na to. Kasi ang tithes na to, hindi ito para sa Levites. Para saan to? Para sa feast. Now, gusto ng Lord na every year pupunta ka sa mga yearly feast.
sa Israel. Bakit importante ito para kay Lord? That feast, the Bible also call it pilgrimage feast. Yung every year, pupunta ka sa Jerusalem kasi ang Jerusalem, pinakasentro ng templo. Nandun lahat yung history about Israel. And then, merong magpipreach doon, magtuturo during that feast. And then, habang nag-a-attend ka sa fiesta na yan, ang sabi ng Lord, yung 10% na itinabi mo, hindi mo yun uhuhulog para sa templo, kundi gagastusin mo yan sa travel expenses mo, sa lodging expenses mo, at ang kasama mo doon, yung pamilya mo. Isn't that a good news? In other words, gusto ng Lord na puntahan mo yung mga religious events. Why? Because yung mga religious events na yan, diyan tayo natuturuan. At ang sabi ng Bible daw, ang sabi ng Lord sa verse 23, the purpose of tithing, itong second tithe festival tithe, is to teach you always to fear the Lord your God. Yung salitang fear dyan, it means worship. It means honor. It means love. Alam nyo ba, the deepest meaning of love is fear? If you love the person so much, you are fearful to hurt the person. If you love the Lord so much, you are afraid to hurt the Lord. So when you attend these religious events like conferences, together with your family, and you have the budget, you have the travel expenses, makakapag-lodging ka doon, makakabili ka lahat ng pagkain na gusto mo. Bakit? Kasi meron kang 10% na ipinatabi ng Lord at gagamitin mo para dyan. So why talk about this? Because we have upcoming vision conference. Alright? Now, and it is going to be yearly, if God willing. Alright? Ang napoproject ko, ang nakikita ko, na pangitain dito, alright, is that the purpose of this conference is to teach us, every time na meron tayong religious festival, to teach us to fear the Lord, your God. Isn't that amazing? Okay? Now, set aside for these religious events that will make you and your family grow spiritually. Someday, ito nakikita ko, yung mga nag-work sa abroad, they can go home yearly just to visit, just to attend these events. Yung mga nalipat sa mga malalayong lugar can come home for this event. And these events will help our family fall in love with the Lord. Alam nyo, na-appreciate ko talaga si Lord. Pati yung part na yan, gusto ng Lord buong pamilya talaga natuturuan, lumalago. Kasi ganito yan pag pupunta ka sa Israel, meron silang pilgrim feast, yung mga historical site pupunta doon, dadalhin. Bawat yung anak mo walang kaalam-alam sa history, patungkol kay Lord. Dadalhin siya doon sa lugar na yun, itong lugar dito nahati yung dagat. Ayan, ito yung palatandaan. It makes sense to them. Yung learning nila hindi lang word kundi talagang very powerful. Kaya darating ang araw, makapunta tayo sa Israel, mas lalong lalalim ang pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos. Pag nakita natin yung mga actual sites, mga religious sites, kung saan nandun si Lord, nagturo si Lord, nandun nagbaptize si Lord, doon nagpabaptize si Lord. So, that's going to be exciting. So, bakit ko binanggit sa inyo ito? Because wala akong makita na magre-relate ng concept ng second tithing, which is the festival tithe sa ating kapanahunan ngayon, kundi yung mga religious events. So, ano ang
challenge ko dito sa atin ngayon, yung mga religious events natin sa church, no ho, wag mong sabihing pang young people lang yan. Kasi para sa atin lahat yan. Amen? Ha? Wag mong sabihin na wala kang panggastos. Okay? Bakit? Tinuruan tayo ng Lord, set aside another 10%. Hindi yan mapupunta sa Levites. Hindi yan mapupunta sa temple. Para sa iyo yan. Para sa pamilya mo yan. Nang sa ganun, kayong buong pamilya, sabay-sabay matuto sa salita ng Panginoon. In other words, this is investment for our spirituality. Amen ba, mga kapatid? Alright? So, don't miss our upcoming Vision Conference. Amen ba? Kailan yan? Ngayong Sabado na po yan. Ha? So magpaalam na kayo sa trabaho ninyo, importante po yung ating conference na yan. Amen? So in other words, nakadalawa na tayo. Levitical, okay? Festival, and then pangatlo, the poor tithe. Now, pero bago ko ituloy yan, merong verse dito na nakakabagbag damdamin, ano? Yung sa verse 27, kapag kayo dong pamilya, okay, nag-happy-happy, kumakain, nagbabakasyon kayo, nasa conference kayo, nag-hotel kayo or what, may instruction si Lord sa verse 27, do not forget the Levites in your community. Halimbawa, community mo, Angeles City, may mga Levites kang kilala doon, gusto mang pumunta sa concert ng ano yan? Planet Shakers, yung mahal ng ticket, ikaw lang maka-afford. Ang sabi daw, do not forget the Levites. Why? Because they don't have the inheritance. Minsan may mga tanong pang mali Pastor, pupunta ka? Leader, pupunta ka doon? Siyempre, pagbilhan mo ng ticket, pupunta. Maliwanag? Alam mo, na-bless po ako sa church natin, no? Last year lang, noong December, nagbakasyon kami. May mga iilan talaga din dito na talagang merong pagmamahal sa kanilang Levites. Why? May mga iilan dito nag-aabot ng magkano para pangdagdag expenses, Pastor. Sabi ko, ay sarap pala, parang sarap maging Levites. Amen? And I'm so blessed to be a pastor of this church. Palakpakan po natin si Lord. Okay, so the last is the poor tithe. Ano yung poor tithe? Ang sabi ng Bible, at the end of every third year. So, yung dalawa, every year yon. Etong last, pangatlong tithe, at the end of every 3 years. Kada 3 taon ka lang magta-tithes. At yung tithes na yan, sabi niya, give it to the Levites, okay, who have no inheritance among you, as well to the foreigners living among you, no, yung mga mahihirap pa ng mga ibang lahi nakikitira, no? And the orphans and the widows in your towns, ng mga widows nung unang panahon, pag widow ka na, wala ka na ring inheritance. So, mahirap din kapag magiging balo. Kaya si Lord, grabe yung pagtingin niya sa mga balo. Nakita niyo ba? Ako na-appreciate ko to. Nakita ko paano ni Lord pinapatakbo yung ekonomiya. Nang sa ganun ang lahat mabubusog, hindi magugutom. Anong sabi niya dito? The Levites, yung mga walang inheritance, huwag niyong pabayaan. Merong nakaalat na every 3 year magta-tithes kayo para sa kanila, as well as to the foreigners living among you, the orphans, yung mga wala ng magulang, at saka wala ng mga asawa. So, ano daw yung purpose? So they can eat and be satisfied. So kung ang bansang Pilipinas, ganun ang gagawin, walang magugutom. Amen? Amen ba? So, why is this important to set aside these tithes in the Old Testament? 10% for the temple workers, that is support for the Levites. 10% religious events, is spiritual sustenance for your family and for yourself. The third one is 10% for the poor, share for the needy. So, yan po yung economy ng Panginoon. So this is how God's economy works. Why is it so important? Number 2, because there is a promise reward. Kapag daw ginagawa mo yan, there is a promise reward. Now, ang sabi ng Deuteronomy 14,
Verse 29, so the Levites who have no allotment or inheritance of their town, and the foreigners, the fatherless, and the widows who live in your towns, may come and eat and be satisfied, and so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. So yung binabanggit natin dito that the Lord will bless the work of your hands, dito galing yan. Mangyayari lang ang verse na yan kung hindi mo pabayaan yung Levites. Kung hindi mo pabayaan ang yung pamilya at spiritual family. Kung hindi mo pabayaan yung mga nangangailangan. This promise is conditional. So, tingnan niyo mabuti. If you want God to bless your hand, if you want God to bless your hand must be busy blessing the Levites, blessing your family, and blessing the needy. So if you bless the needy, your blessing of the needy will in return blesses you. So this is the concept of God. So God will bless every working hands that blesses those who preach the good news, those who take their family on every religious events, and those who never neglected the needy. So ang tanong, Pastor, anong ibig mong sabihin? Magta-tithes ba kami nung 3? Ikaw bahala. But yung concept, yung idea na I'm trying to help you understand why your tithe matters. Our tithe matters. Because we are supporting the Levites. Now, magkakaroon tayo ng church building, magpapatayo tayo. Saan lahat kukuhanin? Meron tayong binubuksan na, every Sunday na ang ating outreach sa Florida. Okay? Now, nagpa-planning na kami ngayon kung talagang patuloy ang paglago, kailangan natin mag-rent doon kahit bahay lamang, kahit mura lang. Ang importante, meron silang masisilungan. Kasi yung gawain doon sa open space lang kami. Yan, no? So pag may dadaang kalapati, tapos tatai yung kalapati, talagang mabibless kami. So, why I'm teaching this? I want you to understand that every centavo, every piso na tinatides nyo sa ating church ay napupunta sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Second, the reason kung bakit ko tinuro sa inyo because my desire that after my generation, I want to see lahat ng workers natin dito yung nabibili, makakabili sila ng, yung sa kanilang sweldo ba, sa kanilang service fee na natatanggap dito sa church, yung mga nagpo-full time, yung kaya nilang bumili ng iPhone 14. Di ba? Yung pag nagkape sila sa Starbucks, tagkakain sila, yung magagara, na ang tanong ko sa inyo, kapag ba yung mga leader natin sa church, kapag ba yung mga pastors natin sa bawat outreaches, nakikita niyong kumakain doon sa kanto lang, matutuwa ka? Will you be proud to introduce one of our leaders and pastors? Ay, pakilala ko sa yung pastor, tas yung pastor mo kumakain ng fishball, tutubis. Hindi ko binababa ang tutubis, pero my goodness, pinapakilala mo yung man of God, tapos ang kinakain, tabi-tabi. Would you not be proud na makikita mo si Pastor Roger, kumakain sa pinakamahal na restaurant, tapos meron kang kasama doon, mga kaklase mo na padaan lang kayo, tapos pinakilala mo yung mga kaibigan mo sa pastor natin, sa mga leaders natin, ang sarap palang maglingkod sa Panginoon. Yeah, this is a joke. This is a joke, ano. But don't you know that I'm trying my best, my influence na, maimpluwensyahan ko talaga yung mga anak ko na magpastor after me, no?
Pag nandyan ako kausap, tanungin mo, magpapastor ka? Yes, I will. I want to become a pastor. Pag tanungin mo yan na wala ako, ano sabi nila? Ayaw ko magpastor. Bakit? Meron silang hihilingin sa amin, hindi namin kaagad maibigay. Kailangan pag-ipunan muna, tapos tinuturuan namin sila maging responsable, magiging ganon sa blessing ng Panginoon. So my point here is this, mapalad ka, mapalad ang pamilya mo kung merong naglilingkod sa Panginoon dyan kahit walang tinatanggap. Puro yan, matino yan, hangaan mo yan. Pero wag mo lang palakpakan, suportahan mo, abutan mo. Amen? Wag mong i-persecute yan. Ba't ka ginabi? Bakit ka? Mapalad ka, may Levite sa tahanan nyo. Yan ang substitute mo. Dapat ikaw yung nandun sa simbahan eh. Dapat ikaw yung nagtatrabaho dun eh. Dapat ikaw yung nagpapakahirap sa kingdom ni Lord eh. Kahit wala kang sweldo, gusto mong bilhin to pero wala kang nagtitiis ka, dapat ikaw yun eh. Pero ikaw nabibili mo ang lahat kung hindi man kaagad ngayon na pag-ipunan mo. Why? Because of your substitute. And you must be proud. One day, my dream na lahat ng pastor sa Vision Church kayang bumili ng sarili nilang kotse, kayang bumili ng sarili nilang bahay, kayang bumili ng pinakamagarang cellphone, so that when they face before the people, they will represent that the God that they are serving is a rich God. Amen? So that after my generation, maraming magkukumahog magiging pastor. Amen? And I'm praying that all of us will be blessed. God will be blessing the works of our hands. Lalong-lalo na ngayon na pinaliwanag natin that every piso, every faithfulness, every tithes that you give is for the Levites, is for the work of the Lord. Ang sabi ng Bible, huwag mong busalan ang baka na nagtatrabaho. Amen? Meron pang sinunod si Lord dyan eh. Give to them what is due unto them. Kung ano yung nararapat sa kanila, ibigay natin sa kanila. Hindi ko sinasabi to dahil kailangan ko. Matagal na, 10 years mahigit na ako, wala akong sweldo. Pero wag nyo nawang isipin na yung pastor ninyo mukhang pera. Kasi 10 years na po akong nagtatrabaho, pastor, wala po akong tinatanggap na sweldo. Allowance meron, pero wala po tayong tinatanggap na sweldo. So kung ang nasa isip natin, tinuro natin ito because I want money, no, it's not about money. Gusto ko lang i-highlight sa inyo na ang church na ito ang pinakamapalad na simbahan, maraming naglilingkod sa Panginoon kahit walang ganon. Yun ang tunay na Levites. Yun ang tunay na Levita. Pero hindi tayo, lilinawin ko, hindi tayo papayag na habang buhay maglilingkod ang ating mga Levita na walang ganon. Bakit? Isang araw, kung hindi natin pagsikapan ito, hindi tayo magiging tapat sa ating mga ikapo. Isang araw, magbaback out lahat ng mga Levita. Amen? Amen? So, let us give our tithes faithfully to the Lord. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Unang-una, I would like to thank the Lord for all our Levites. Sila yung ating mga workers na walang sawa, naglilingkod sa Panginoon. Hinahangaan ko ang inyong mga katapatan. Amen? Amen? Pangalawa, gusto kong pasalamatan din at
gusto kong i-appreciate lahat ng mga nagtatapat sa kanilang mga ikapo. Nang dahil sa inyong mga ikapo, tayo po ay nakaraos, and it's because of your faithfulness. Now, kung kayo po ay bago lang dito sa church natin, you are not obliged to give your tithes. Okay? Please understand, hindi mo kailangan gawin yan. Pero kung nakita mo na intindihan mo na merong promise reward si Lord sa bawat isa na nagkukumahog, nagsusumikap, na magiging tapat sa kanilang ikapo, pagpapalain ng Diyos ang mga gawa ng inyong mga kamay. Amen? Amen? Pagpapalain ng Diyos ang ating mga kamay kapag pinagpala natin yung mga naglilingkod sa Panginoon. At kapag pinagpala natin sila, nagiging blessed din sila. So, I'm so amazed about how the economy of God works. Alright? So, as you reflect on this message, Pastor, hindi po ako naging tapat ng tithes ko for how many months or years. It's okay. Ngayong taon na ito, magtatapat tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Amen ba? Ha? Pastor, nagtatites ako pero hindi talaga buo. Pabutal-butal or paminsan-minsan. Tithes ngayon, minsan hindi. O pastor, offering lang talaga yung afford ko ngayon. It's okay. Every piso, every 100, every 1,000, every amount that you give for God's kingdom matters more. Lahat po yan, may value po yan. And I just want to appreciate for your giving, for your faithfulness. And my prayer is that the Lord will bless you more. And the same thing, on the other hand, gusto kong makita ninyo na ang simbahan na ito kahit papaano, meron at meron pang nangangarap magiging pastor, maglingkod sa Panginoon, mag-full-time. And I'm so happy to know that. Why? Hindi lahat ng simbahan merong nangarap maging pastor. Amen? Could you pray with me na darating ang panahon na lahat ng ating mga workers merong matatanggap na higit pa sa sapat. Yung sinabi ng Lord, more than enough. Amen ba? And when we become faithful with our tithings, God will bless us with more than enough. Amen? Amen? So, applicable ba yung tatlong tithings? Yes. Levitical tithes, be faithful to the Lord. That is our obligation to God. Second, set aside another 10%. Parang savings lang. Nang sa ganun, kapag meron tayong mga gawain, hindi mo iisipin, paano yung pang-lunch namin? Paano yung pamasahe namin? No. God has provided the strategy. Nang sa ganun, hindi tayo maghihirap. Amen? Pangatlo, set aside another 10%. Kahit every 3 years lang. Ikaw kung afford mo naman, every year din, much better. Nang sa ganun, you will become a blessing. Sabi ng Bible, yung mga taong nasa loob ng gates, pag sinabing gates, nasakupan sa community, magiging blessing po tayo. May lalapit sa atin na nangangailangan, meron tayong may share sa kanila. Amen? Amen? Bakit sinadya ng Panginoon? Bakit ganun ang pamamalakad ng Diyos? Nakita ng Panginoon, gusto ng Panginoon walang nagugutom, walang naghihirap. Amen? Gusto ng Diyos, naglilingkod man sa Panginoon o nagtatrabaho ka sa sarili mong lupain, sarili mong negosyo, lahat tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen? So, the Lord wants to bless the works of your hands. Itaas natin ang ating mga kamay na magkakaloob ngayon ng ating mga ikapo, ng ating mga handog, ng ating mga pledges, pagpapalain ng Diyos ang ating mga kamay.
Dakilang Diyos, ako po'y napahanga sa hiwaga ng inyong karunungan na maging sa Old Testament pala, meron kang in-implement na ganon nang dahil sa ganon, hindi mapapabayaan ang gawain ang mga naglilingkod sa inyo, ang aming mga substitute. Pangalawa, nang sa ganon, meron kaming pondo para sa aming spiritual sustenance, aming buong pamilya. Dadaluhan namin ang bawat gawain dahil kalooban mo na kami ay lumalim sa pananampalataya. Last and not the least, nais namin kami, Panginoon, ay magtabi para dun sa mga nangangailangan. Nang sa ganon, meron kaming maitulong, meron kaming maiabot, aangat ang aming impluensya at maakay namin sila sa Panginoon. Salamat po sa mga workers ng church na ito na kahit voluntary lahat, sila'y napakasipag, sila'y naglilingkod sa inyo, sarili nilang pamasahe, sarili nilang gastos. Kahit ganun pa man, Panginoon, nakita mo ang kanilang puso, sila'y pinagpapala mo at hindi mo sila pinabayaan. Pero Lord, nakita mo yung aking puso. Hindi mapipigilan, lalago ang church na ito. There will be uprising pastors from this church. The next generation pastors of this church. Dalangin ko po ng mga pastor na ito hindi maghihirap. Kami, sa taong ito, magtatapat sa aming ikapo. Nang sa ganon, hindi mapapabayaan ang mga libita. Hindi mapapabayaan ang gawain. Higit sa lahat, hindi mapapabayaan ang aming spiritual life. Pagpalain mo ang mga maghahandog ng kanilang offering, ang magbabalik ng kanilang mga ikapo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.